taong ito, nakapaghain din kami ng mga pagkaing nakapanghihilakbot lantakan. Si Ariel, isang heritage tour guide sa Bulacan. Ang isa sa pinaka-espesyal at paborito niyang pagkain, relyenong puso ng baboy. One day, may nakausap kami na isang collector siya ng book. Pinakita niya sa akin yung 1980s na book about Philippine fiesta food. Nakita ko yung isang recipe na kakaiba. Ito yung stuffed heart casserole. Masarap daw ito kung sariwang puso ng baboy ang makukuha. Pagkakuha ng puso ng baboy, huhugasan itong mabuti para matanggal ang dugo. At saka hihiwain upang matanggal naman daw ang kaunting laman sa loob, pati na ang mga ugat. Paghahaluin naman ang breadcrumbs, salami, at butter. Sunod itong ipapalaman sa puso mismo ng baboy. Tinatalian to para hindi bumuka yung sugat niya at nang pag pinagulong natin sa harina ay mas madali siyang ma-roll. At saka ipiprito. Pakukuluan sa sabaw ng manok, sibuyas, celery at carrots hanggang lumambot. And then pag malambot na siya, saka natin lalagay yung gulay. Sa loob lang ng ilang minuto, pwede na itong ihain. Ang mga Ilocano, may kinahihiligan namang kakaibang sausawan. Sausawang dugo ng baboy. Duduguin ka rito sa sarap kapag ipinartner sa karne at atay ng baboy. Ang asin at sukang Iloco, inihanda na. Dito ibinuhos ang dugo ng baboy. Hahaluin ng paulit-ulit. Iniluto hanggang umitim ang kulay. Parang sabaw ng dinuguan. Kapag nagbago na siya ng kulay, naluto na po siya. Bante yun! Masarap, maasim-asim, kalat. Parang sarsa ng lechon. Ipinatikim din namin sa inyo ang ilang mga putahing kumiliti sa inyong imahinasyon at nagpainit sa sikmura. Ang testicle o ari nito, yung tinatawag nilang bagaybay. Yun nga lang, hindi agad makikilala kung lalaki o babae ang tuna. Kapag kinatay na ito at may nakuhang bagaybay, saka palang malalaman na lalaki pala ito. Ipagluluto raw ni Joey ang kanyang mga barkada ng kanyang specialty, adobong bagaybay. Tinunaw muna niya ang mantikilya sa kawali at saka iginisa ang bawang, luya, sibuyas. Sunod niyang inihalo ang hiniwang bagaybay. Tinimplahan ng pamintang buo, suka, toyo, asin at sili. Okay na siya. Masarap. Isang Jose. Masarap itong adobo. Pero ang pinakasikat na sigurong pagkain mula sa ari ng hayop na laging nagbibigay ng makahulugang ngiti sa mga parokyano nito, ang soup number 5. Sabaw na ang pangunahing sangkap, ari ng baka o yung tinatawag na butt and balls. Ito yung balls. Ito yung bat. 3 oras muna raw pakukuluan ang ari ng baka na may kasamang sibuyas at asin. Kapag lumambot na, hihiwain ito ng maliliit at
muling ibabalik sa pinagpakuluan hanggang halos madurog na ito. Titimplahan ng paminta at pampalapot. Dapat daw higupin ito habang umuusok-usok pa ang sabaw. Masarap yung laman. Smooth yung texture. Sa pagluluto naman ng sizzling butt and balls, ang pinalambot na ari ng baka, hihiwain ito ng maliliit. Wala raw itong kahirap-hirap dahil wala itong buto. Sunod itong iginisa sa bawang at sibuyas. Tinimplahan ng oyster sauce. Nilagyan ng carrots, Baguio beans at bell pepper. At saka ihahain sa hot plate. Yung center niya, parang siyang peanut. Yung consistency niya. Parang medyo malagkit. Ang mga alagang kuneho naman ni Mang Israel ang naging sagot daw para lalong uminit ang pagsasama nila ni Mrs. Ito'y sa pamamagitan daw ng bato o kidney at ari ng kuneho. Ito ang itlog ng rabbit kasamang yung ari, ilagay ko sa ram. Ginagamit daw niya ang mga itong pampalasa o flavoring sa alak. Ang ari ng kuneho, ibinababad ni Mang Israel sa kanyang paboritong inuming rum. Di bali na raw kahit 1 pulgada lang ang laki ng ari ng kuneho. Pinapalakas daw talaga nito ang sipa ng alak. 3 times a day daw kung inumin ito ni Mang Israel. Kahit pa mapait ang lasa nito, epektibo naman daw sa pagpapainit ng pagmamahalan nila ng kanyang misis. Sana nabusog namin kayo sa mga kakaibang putahing aming inihain sa taong ito. Tsak, lalo pa kayong gaganahan sa mga bagong sarap na ipatitikim namin sa susunod na taon. Susunod, mga gawa at produktong Pinoy na ipinagmalaki natin sa buong mundo.